Hindi mo babagets ang shape ng distribution? Hala, baka bumagsak ka. Joke lang po. Hello everyone, I'm Joshua. And today we were going to tackle some psychological statistics question, and we were going to answer the question, paano malalaman ang shape ng distribution? So baka napapaisip kayo kung bakit ko napili ang topic na ito. Simple lang. Dahil sa psychological statistics or research, halos lahat ng data na nakukuha natin ay mayroong shape. And that shape is nagbibigay ng important clues kung paano natin i-interpret ang data, behavior, scores, or kahit responses ng participants. Kaya naman super useful and very important siyang malaman. And first one, we have what we call normal distribution. Dito ay meron tayong pagka-perfect bell curve or tinatawag natin symmetrical. The symmetrical distribution. Dito ay balance yung left and right, and kapag normal ang distribution, it means karamihan ng scores ay nasa gitna at iilan lang ang nasa sobrang taas or sobrang mabababa. At meron din tayong tinatawag na skewed distribution. Unahin na natin dito ang positive skewed, kung saan ang tail ng graph ay nasa kanan. It means mas marami ang mabababa ang score at konti lamang ang matataas. Example dito ay may exam na sobrang hirap, and majority or karamihan sa mga students na nag-take is nakakuha ng mga below or mabababa na average na score, and konti lang ang nakakuha ng matataas na score. Then doon papasok ang positive skewed. And kung may positive skewed naman, meron din tayong negative skewed. Negative skew naman kapag ang tail ng graph ay nasa kaliwa. Dito mas marami naman ang matataas and konti lang ang mabababa. Example dito is may madaling exam na ginawa ang teacher, and majority or karamihan ng mga estudyante ay nakakuha na matataas at konti lamang ang mabababa ang score. Then doon papasok ang negative skew. So paano nga ba natin malalaman ang shape ng distribution? Ito ang tatlong ways para dyan. Una, visual inspection. Madali lang, tignan na maigi ang histogram, frequency polygon, or yung box plot. So in that way, malalaman mo na kaagad kung ang distribution is skewed or symmetrical. Next is skewness value and kurtosis. Skewness value, kapag malayo sa 0, it means skewed. And kapag perfectly 0, it means perfectly symmetrical yung distribution. And lastly, using statistical software output. Sa psychological statistics, madalas natin gamitin si Excel at si Jamovi. Isang click lang sa mga software output na yun is malalaman na kaagad natin kung skewed ba or symmetrical yung distribution. At ito ang tatlong ways para malaman ang shape ng distribution. So bakit nga ba mahalaga sa psychology na malaman ang shape ng distribution? First, it tells us the pattern of human behavior. Example, kung skewed ang stress scores ng students, it means na mas marami ang nakakuha ng mataas ang stress kaysa sa expected. So may clue na agad tayo doon tungkol sa mental health situation ng population. Second, it affects how we interpret the psychological test results. Kapag normal ang distribution, mas confident tayo na tama ang norms at standardized scores. Pero kapag skewed ang distribution, baka bias ang test o baka may factor na nakaka-apekto doon sa participants. And lastly, the shape also tells us what statistical tests are best to use. Kapag normal ang distribution, pwede tayong gumamit ng parametric test like t-test or ANOVA. Pero kapag skewed naman or not normal ang test natin is pwede tayong gumamit or mas safe gumamit ng parametric test gaya ng Mann-Whitney-U. So in psychology, understanding the shape of the distribution helps us how we analyze the pattern of human behavior accurately and choose the right statistical tools and maiwasan ang maling interpretation. Kaya sobrang mahalaga sa psychology na malaman ang shape ng distribution. To sum up, malalaman natin ang shape ng distribution sa pamamagitan ng pagtingin ng graph, skewness value, at software use. And remember, hindi lang siya basta shape. It helps us in research and to avoid wrong interpretation. At kung natapos mo ang video na ito and nagets mo ang lesson, hala, hindi ka nababagsak. Maraming salamat, thank you, and God bless everyone.